ipinagbabawal, may ilang pasaway pa rin namigay ng campaign materials at sample ballots ngayong araw ng eleksyon. Ilang poll watchers din ang nagkabangayan sa gitna ng botohan. Live mula sa Quezon City, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, sa mga pinuntahan kong mga presinto dito sa San Mateo Rizal at dito sa Quezon City, ang sabi ng mga botante ay talagang napakabilis ng pagboto nila kahit pa nga mano-mano. Pero itong aberya ay talagang hindi na ata nawawala tuwing eleksyon. Trabaho ng mga poll watcher na mapayapang tutukan ang bilang ng boto ng kanilang mga kandidato. Pero sa pagkakataong ito, tila sila pa ang kinailangang bantayan. Nag-away ang ilang watcher matapos magkasagian sa pasilyo sa harapan ng presinto sa Santa Mesa, Maynila. Ang magkabilang kampo na paghiwalay lang nang pumagitna ang tauhan ng PPCRV. Lumamig din ang sitwasyon nang makarating sa presinto si Mayor Joseph Estrada. Alas 3 ng hapon naman nang matapos ang botohan sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo. Pero nang magsimula ang bilangan, nagbabanggit. Ikaw leader, di ba? Nagbabanggit ka ng ibang tao. Wala naman nakabayan. Yun lang. mga watcher ulit ang lumika ng ingay. Ang pinaka-worst lang po, yung pong mga watchers namin na relatives na mga officials na nakaupo ngayon at inaasahang uupo pa rin, ay siyang nagpupumilit na maging watcher sa loob ng polling place. Yan po ay pinagbabawal. Sa Quezon City, nagkatensyon naman sa pagitan ng isang Board of Election Teller at isang botanteng hindi nakaboto matapos mahuli. Naging mahigpit kasi ang direktiba ng COMELEC na alas 3 ng hapon magsasara ang presinto. Galing pa ako na Ayala, Makati ha. Umabol lang ako para dito. This is a From Ayala pa ako, hinabol ko 3 o'clock. holiday. 7 to 3 po ang time. Wala po kami magagawa. Priority nyo yung pasok nyo eh. Dumating kayo ng alas 3 pasado, wala na kami magagawa doon. Ano po ang Ang ilan hindi na pinapasok sa gate ng paaralan. Sa Malabon City, hindi naman nakapagsimula agad ang botohan sa presintong ito dahil kulang ang mga BET. Makalipas ang ilang oras, dumami na ang mga taga-suporta ng mga kandidato. Sa labas ng presinto, sinaway naman ng pulis ang ilang taong namimigay ng mga campaign material. Ang ilan, namimigay pa ng sample ballots na may kasamang candy. Maging ang ilang bata na mataan naming may hawak na campaign materials. Bukod sa ipinamimigay na candy, may ilang nag-alok ng libreng sakay na ipinagbabawal tuwing eleksyon. Para makasuporta po tayo sa ni-endorse nating mga kandidato, tulong po namin yan. Wala pong kinalaman yung kagawad o kaya kapitan dito. Sa Barangay 176 naman, sa Bagong Silang, Caloocan na siyang pinakamalaking barangay sa bansa, maluwag ang mga polling center. Matumal kasi ang dagsa ng mga botante. Gaya na lang sa Kalayaan Elementary School kung saan nasa 50 hanggang 60% ang voter turnout. Sabi ko, bakit ayaw na ng taong bumoto? Bakit to parang antumal? Pero sa labas nito, nagkalat ang taga-suporta ng mga kandidatong namimigay ng mga flyer kahit ito'y ipinagbabawal. Pero kung nagkaroon ng iba't ibang aberya sa maraming presinto, napakaluwag at madali ang proseso ng pagboto sa isang barangay sa Makati. Ang voting area na ito, i-aircon pa. Sa kabuuan, ayon sa COMELEC, naging mapayapa naman daw ang pagdaraos ng barangay elections. Maliban sa Dasmariñas, Cavite na nabahira ng karahasan. Doon isang kagawad ang sinaktan at tinutukan umano ng baril ang tauhan ng incumbent na barangay chairman. Isa sa formal daw niya kanyang reklamo matapos ng eleksyon. Doon ako inabutan ng isang bodyguard niya na si Pingboy. Doon ako na sinuntok. Sabi ko po, hindi po ako lalaban dahil ako po ay isang kandidato. Actually ngayon election ban, gun ban, alam po namin ang mga patakaran dito. Alam po namin mga lituntunin. So walang tumututok sa kanya ng baril? Wala po. Balik mano-mano rin ang botohan ngayong araw. Kaya tanong naman sa ilan, kamusta naman kaya ang kanilang naging pagboto? Hindi nyo mas maganda nga na manual na lang. Oo. Ay mabagal naman sa bilangan. Yun nga lang. Pares kayo? Naimatay nun eh. Kayo rin po nahimatay. Hindi. Natatawa kayo dahil ang bilis ng pagboto, di ba? Mabilis nga ngayon ang boto.
Alam mo, Jessica, nakausap ko yung mga guro dito. Kaya raw napabilis ang mga pagboto sa mga presinto ay dahil sa kakaunti lang yung mga botante na pumunta sa bawat presinto. Gaya doon sa mga presinto na napinuntahan ko rito at dyan sa San Mateo Rizal, na ang sinasabi nila 200 to 300 ang nakalista, pero mga 100 lang ang mga pumupunta para bumoto. Kaya mabilis ang proseso nitong pagboto ng mga botante. Jessica? Okay, yun, tama-tama na. Tumbok mo yung tatanungin ko sa iyo, Cesar, kasi na-observe mo yung automated elections. Nag-cover tayo nung May, nung Mayo lang nitong taong ito. Tapos ngayon, itong barangay elections, balik tayo sa mano-mano at saka yung taras system, yung bilang, di ba? Although, siguro mahirap din pagkumparahin dahil ilan lang ba ang pipiliin ng mga botante ngayon? 8 Exactly, pangalan, Jessica. di ba? Yun nga, 7 kagawad, 1 barangay captain. Samantalang, yung national elections natin, although automated, pagkahaba-haba Ang yung dami-dami magpipilian. Pero overall, given all of these differences, syempre, ano masasabi mo sa pagbabalik natin sa mano-mano? Ngayong nakita na rin natin kung paano mag-react ang taong bayan dun sa automated election. Cesar? Ang napansin ko lang sa mga botante ngayon, Jessica, parang ang tingin nila na itong mano-mano ay mas mabilis kaysa sa automated. So linawin lang natin, Jessica, kapag national, gaya nga ng sinabi mo, marami ang mga bumoboto kapag eleksyon na national. Pinag-usapan dito presidente, vice president, senators, congressmen. So napakarami niyan at maraming mga Pilipino, mga botante rin ang pumupunta sa mga presinto. Kumbaga 70-60% ay napupuno yung o nauubos, bumoboto lahat yung mga botante. Samantalang ito, Jessica, parang yung iba rito, karamihan ay mababa pa nga sa 50% or 40% yung turnout ng pagboto. Ang napansin ko lang yun, siguro iniisip nila dahil napabilis yung pagboto nila, parang Jessica, sa napansin ko lang sa isang presinto, yung isang bumoto rito, parang walang 3 minutes ay natapos siya. Samantalang pag national, napakatagal na pagpila rin yan dahil sa dami nga ng tao. So ang sinasabi lang natin, wag natin sigurong ipagkumpara dahil magkaiba talaga, Jessica, dahil doon ay talagang napakarami at ito ay kakaunti lang. So kapag kaunti lang yung pipila, mas mabilis talaga. Pero pag napakarami, gaya nung kaninang na-interview ko na sinasabi niya, nung nakaraang eleksyon ay may hinimatay pa raw. Ngayon hindi ka hihimatayan dahil bukod sa maluwag, mabilis ang proseso at makakauwi ka agad sa bahay. O kung sa bagay. Pero parang mahirap na rin isipin na yung ating national elections ibalik sa mano-mano. Pero gayon pa man, mukhang walang, kumbaga with ease na bumalik ang marami nating kababayan dun sa mano-manong botohan. Jessica, karamihan sa nakausap ko, 10 out, sa 10 na nakausap ko, ang sinasabi nila, mga 5 ang nagsasabi na ibalik na sa mano-mano talaga dahil mas mabilis. Yung 5 naman ang sinasabi mas mabilis yung automated. Dahil pagkatapos lang bumoto, andyan na, lalabas na agad yung resulta kung sino ang nanalo, di ba? Yung resulta talaga, yun naman ang Exactly. importante. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.